napaka-importante nitong anti-political dynasty Yes. bill na Mhm. isinusulong nyo diyan sa Senado. Meron siyang Mhm. bill din diyan sa House of Representatives, no. Yes. Matagal yung ginugol yung panahon para dun sa public consultation. Ano po yung Mhm. status itong anti-political dynasty bill diyan po sa Senado? Sa Senado ngayon, nasa period of interpellation pa rin. I'm glad I've had 5 substantive interpellations at may mga 5 pa na kailangan gawin. I was trying to bring it to approval on second reading nung Miyerkules para next Wednesday pwede na sana namin approve on third and final reading, which is what nabalitaan namin na timetable daw ng House noon. But it looks like may 5 pa akong colleagues na mag-interpellate next week. And maybe hindi kami mahuhuli sa House. Basta, Christian, I was hoping to bring this in before we adjourn sine die on Wednesday. Pero at the very least, pag-resume namin, pwede pa naming tapusin ito. And that will be my hard stop sana before the next SONA. Para hinog na ito ipatupad sa mga susunod na eleksyon, barangay at SK, and of course, sa general election sa 2028. Okay. So, ano po ba yung chances na maipapasaya ng second reading bago kayo mag-adjourn next week? Well, medyo down to the wire na talaga to. Kasi 5 pang colleagues ang mag-interpellate. Of course, I am asking them if they would like to just raise their questions during a period of amendments. Pero nire-respeto ko kung yung iba sa kanila nagsasabi ngayon na no, they want to fully interpellate. So, i-follow up ko every day, the last 3 days of this session next week. And gagawin namin ang aming makakaya. Doon sa version sa House, Mhm. marami pong bumabanat doon, including myself. Ah. Kasi mukha siyang peking anti-political dynasty bill. Nagpapanggap. Mm. Basically, that was an adoption of the Boji D and Sandro Marcos Ah. version. And kung lulusot, ang pangamba ng marami ay it would only legitimize political dynasties with very, very few refinements as they exist now. Mm. Yun sa Mhm. inyo, ano po yung assurance ng public na at least yung isinusulong yung version, hindi Mhm. ma-exploit ng mga political dynasties? Meron kaming marami-raming major features sa Senate Committee Report on the Anti-Political Dynasty Bill na ipoprohibit ang dynasties up to the second degree of consanguinity and affinity. Bibilangin separately ang prohibited dynastic relatives at the national level at hiwalay pang bibilangin yung prohibited dynastic relatives at the local level. Pagbabawalan din na mayroong humahawak ng national position and then may kamag-anak to the second degree na papasok sa party list. Kapag ka may hawak na posisyon sa local, bawal din pumasok sa party list ang dynastic Kumbaga, relative. Oo. So, to the second degree. So, marami-rami ang features na ito. And so far, most of them are surviving the interpellation in the Senate. Sa House, balita ko yung party mates ko doon, sina Rep. Chel ng Akbayan and Dinagat Islands Representative Kakabagaw are going to launch a campaign to come up with a stronger version for their house. And of course, I'm hoping na aabot kami sa bicameral conference committee hearing. Doon talaga, kailangan naming pandayin ano ba talaga yung magiging 20th Congress Anti-Political Dynasty Bill. Sana isang legacy para oo. sa ating bayan. Kasi ito yung pinakamagandang oportunidad para talagang isulong na yan, no? Especially kung Yes, paniniwalaan tayo Malacanang na sinasabi, hindi, priority na yan ng Pangulo. Ang listed problema, number 1 sa LEDAC. opo, nga po, ang Mm. problema, baka ang lumusot yung version na nagpapanggap na anti-political dynasty. Yung sa inyo po ba maliwanag na, kunwari, nasa national position yung isa, bawal na may kamag-anak within the second degree sa local? Yes. Bawal Malinaw. yan. How about Hindi. yung hindi. Walang cross prohibition between national and local. Pero may prohibition within national, may separate prohibition within local. Ang cross Okay. prohibition ay sa pagitan ng national at party list at saka local at party list. So pwedeng kunwari senador ako, meron akong, yung asawa ko pwedeng governor. Pwedeng ganon. Okay.
Pero Ganon yung yung inabot naming bill sa Senate. okay. Bakit hindi pa po sinulong yung isang politiko kada dinastiya? Partly dahil for one, yung bill ko originally at yung kay Sen Robin, out of the 7 bills na final sa Senate, so fully 8 of us filed, 1/3 of the Senate, including 2 dynasts. Sinabi nila, sina Senators JV at Erwin, sinabi nila kami galing sa political families pero gusto namin buksan ng espasyo. Yung bills namin ni Sen Robin were prohibiting to the 4th degree of Oo. consanguinity. Pero, kaya ang inabot naming committee report ay to the 2nd degree, party kasi kahit ang COMELEC sinabi nila, this is the only enforceable option. Kapag daw ang pinasa namin ay 3rd o lalo na 4th degree, ma-overwhelm daw ang electoral system or Mm. particularly NILA this first time around. And para sa akin naman, basta't makapasa kami ng first anti-dynasty law after 39 years na may kwenta, no, na will, sabi nung ibang studies, kahit second degree prohibition lang will impact or free up 30% of the local positions. Basta Mm. may impact, walang nagbabawal sa mga susunod na kongreso mag-file ng further anti-political dynasty bills para lalo pang palakasin yung prohibition. Sa version po na dinidinig nyo ngayon sa period of interpellation, ano po ba yung practical application yan? Kunwari, ano yung tama niyan dun kunwari sa magkakapatid ng mga senador? Oh, may tama talaga. Oh, kaya pinaghahandaan ko rin yung paglapit namin sa approval on second reading. Kasi pinagbabawal yung simultaneous or overlapping holding of national and local terms. So, may practical talagang impact kahit sa ilan sa mga kasama kong incumbents. And that's also why um, ang nilalatag na mechanism for deciding is in a way right of first refusal. Yung mga pamilya muna ang mag-usap. Given Mm. the prohibitions in the law that we will be able to pass, kailangan mag-usap sila o sino sa atin lang ang tatakbo. Failing that, pag hindi sila magkasundo, mayroong draw lots na Okay. i-oversee ng COMELEC. Yeah. So kunwari kasi yan minsan 'di ba yung mga magkakamag-anak, hindi naman sila magkakampi. So may mga Totoo. sitwasyon na yung resources hindi naman talaga kontrolado ng isang pamilya. Miski Opo. magkaapelyido kasi magkakaaway. Yes. So kung Opo. dumating yung punto na sabay-sabay sila nag-file, draw lots po yung Right. solusyon. Draw lots yung solusyon kung sabay-sabay silang nag-file at hindi talaga sila magkasundo, sino lang sa kanilang tatakbo. And we provided for that dahil kahit dun sa mga sitwasyon na may mga magkakamag-anak na hindi magkakampi or magkakaaway, but if they run together despite the prohibition, talagang may epekto na ika-crowd out nila yung Yeah. mga non-dynastic contenders. Kasi may ipit lang sila sa dalawang malalaking nag-uumpugang bato. Rather than if by decision of the clan or simpleng draw lots overseen by COMELEC, mas magkaroon ng espasyo for new contenders na non-dynastic. So example niya kunwari sa Taguig, no? Yung Mm. dalawang senador, pareho magkapatid na Cayetano. Tapos yung asawa mayor ni Alan Peter Cayetano. Dun sa version ninyo, ang tatamaan yung magkapatid kung pareho silang Opo. senador. Pero yung Opo. asawa pwede. Hindi. Kasi walang cross prohibition between national and local Okay, positions. so pwedeng mayor yung asawa, senador yung asawa. Pwede po yan. Pwede. Pwede. Pero kung magiging congressman kunwari yung asawa o kapatid, tapos mayor, may tama yon. May tama yon. And by the way, yung tanong mo, Christian, interesante din for the BICAM because sa Senate version, binibilang namin ang mga district representatives bilang local officials. Pero I Mm. think sa House version, binibilang sila bilang national officials. So isa pa yon na pagdedebatihan namin sa BICAM if we reach there. Alam ko nagkaroon before ng debate long time Mhm. ago sa Senado diyan eh. Kung itatrato Yes. bang national o local ang mga Mhm. district representatives. So you're Mhm. expecting that to be raised, no? Kung umabot man sa Oh, for BICAM. sure. For sure. No. Yeah. Mhm. Paano naman po yung kunwari, dinastiya ka dito sa isang tawag dito, distrito. Mhm. Tapos magpapatakbo ka sa kabilang distrito.
Ah, ang sa aming version ay prohibited ang dynastic relationships, holding of office, running for office, kapag sa local, kapag magkaparehong probinsya, distrito, syudad o munisipyo. Mm. So yun. So, kailangan interpret at i-enforce ng COMELEC yan. Kung kahit ibang distrito, pero magkaparehong probinsya. So, may mga permutations diyan Okay. na kailangan namin pagkasunduan talaga sa BICAM para kung maging batas yan, malinaw na malinaw na malinaw sa COMELEC what they can and should do. At saka ang problema po dyan, we cannot underestimate the guile of Mhm. the political dynasties. They will For always find a sure. way. Hindi po Oo, ba? nag-e-evolve din sila. Lumabas yun sa interpellation ni Senator Sherwin sa akin. He asked a great question and I was able to put on record in response na nag-e-evolve talaga ang mga dinastiya over time para makalusot, makatakas sa evolving laws natin. Okay. Isa po yan sa mga inihintay natin para kung Mhm. sakaling pumasok yan, baka naman kahit papaano gumanda yung maging resulta ng ating 2028 election. No? Ito Yes, po, huling... kasi Oh, yun pa lang yung 30 sa second degree prohibition pa lang of consanguinity and affinity, ma-impact na daw ang 30% of local positions. Hindi yun mm. maliit, Christian. Malaking bagay yun.